Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit, 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang panghuling mga salot, sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal, hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa, o hari ng mga bansa. Matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Moises ay ang dakilang tagapagligtas ng bayan ng Israel. Nilikas niya ang mga Israelita sa pagkatapon at pagkaalipin sa Ehipto. Ang pinakatanda ng tagumpay nila sa mga Ehipsyano ay noong tumawid sila sa dagat na pula. Ang dagat na nagligtas sa kanila ay siyang naglamon naman sa kanilang mga kaaway. Sa pampang ng dagat, nakita nilang nakalutang ang mga bangkay ng kanilang mga kaaway. Umawit si Moises ng isang victory song at nagsaya ang buong bayan ng Israel. Ito ang background ng pagbasa natin ngayong araw. Sinabi sa atin na darating ang 7 huling salot na ibubuhos sa mundo. Pero bago dinescribe ang mga salot na ito ni Juan, na nakita niya ang nagtagumpay laban sa halimaw sa tabi ng dagat na kristal. Sila ay masaya at may hawak na mga alpa at inaawit nila ang victory song ni Moises at ng Kordero. Magkahawig ang description. Si Moises sa tabi ng dagat na pula na umaawit at ang mga matagumpay na tao sa tabi ng dagat na kristal na umaawit ng awit ng tagumpay ni Moises. Ang awit ay awit sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila ang kanyang mga gawa at matuwid ang kanyang daan. Siya ay talagang banal at lalapitan niya at sasambahin ang lahat ng mga bansa. Bago dinescribe ang mga huling matitinding salot, binigay na kaagad ang awit ng tagumpay ng mga tapat sa Diyos. Masasabi natin na bago makipagtunggali at makipaglaban sa halimaw, pinakita na sila'y magtatagumpay. There is the assurance of victory. Ganito ang kalagayan natin. Kahit na tayo ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok at kahirapan,
mayroon na tayong kasiguraduhang ng tagumpay. Kasama na tayo ng banal na kordero. Nasugatan nga pero matagumpay. Ito'y nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Kristiyano man o hindi, lahat ay naapektuhan ng COVID-19. Kung may bagyo, lahat ay tinatamaan ng bagyo. Lahat tayo nakakaranas ng climate change. Pero ang may pananampalataya ay may assurance. Magtatapos ang laban na matagumpay sila. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas ng loob. Yan ang advantage ng pananampalataya at ang kaalaman sa Bible. Nakakasigurado tayo ng end game. We will be victorious. Mahalaga ang mensaheng ito na ngayon ay ang Red Wednesday. Bawat taon ang huling Miyerkules ng taon ng simbahan ay tinatawag na Red Wednesday. Inaalaala natin sa araw na ito ang lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo na nakakaranas ng pag-uusig. May mga lugar na pinagbabawalan ang pananampalataya tulad ng North Korea. Sa maraming lugar, ang mga Kristiyano ay pinahihirapan tulad ng China at ilang bansang Muslim. May sa mga Western countries na malupit at pinagbabawalan ang mga Kristiyanong tanda tulad ng crucifix at ng Ten Commandments. Ito ay nangyayari sa ilang bansa sa Europa at sa USA. Sa Nicaragua, ang simbahan ay inuusig. Pinagbibintangan ang ilang obispo at pare ng subversibo. Kinukulong sila o pinatatapon sa ibang bansa. Nangyayari din ito sa Pilipinas sa mga red tagging sa mga pastor at laikong leaders na nanindigan sa katarungan at katotohanan. Inaalaala natin at pinagdarasal ang mga inuusig na Kristiyano ngayong Red Wednesday. Binibigyan tayo ng assurance na ang mga pag-uusig na ito ay magdadala ng tagumpay kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nakikiisa po kami, Panginoon, sa maraming mga kapwang mananampalataya namin na inuusig ngayon. Palakasin mo ang kanilang loob. Baguhin mo ang mga umuusig sa kanila. Ipakita mo sa kanila na ang tanging layunin lang ng pananampalatayang Kristiyano ay ang kaligtasan at kaligayahan ng tao. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.